Kamusta po kayo? Hello po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po magsama-sama tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang ipinalabas na naman po na survey po sa ating Vice President ay patuloy pong nangunguna sa presidential kung magaganap po ang halalan sa 2028. At syempre, kung hindi po nila mapapabagsak ang Vice President, ay given na po yan. Sigurado na po na siya po ang susunod na Pangulo. Kaya nga po pinababagsak nila yan kasi po malakas, mabunga, at syempre po majority ng taong bayan ay siya po ang iboboto. Dahil kung mahina po ang Vice President, lalong-lalo po sa pagiging presidente, hindi po nila pababagsakin yan. Hindi po ba? Hindi nila sisiraan yan. Real talk. Ito po, pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. VP Sara patuloy na nangunguna sa 2028 Presidential Survey ng Octa Research. Ang detalye ay hahatid ni Madeline Villar Muratillo. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Survey. Sa tugon ng masa nationwide survey ng Octa Research, nakakuha si VP Sara ng 43%. Pinakamataas na porsyento na nagsabing si VP Sara ang iboboto sa pagka-presidente ay sa Visayas at Mindanao na nasa 51% at 76%. Habang ang sumunod naman sa kanya na si Naga City Mayor Leni Robredo nakakuha ng 34%. Parehong nakakuha ng 34% sa NCR, sina Robredo at Duterte. Habang mababa naman si Robredo sa Visayas at Mindanao na nasa 26 at 6%. Ginawa ang survey mula July 11 hanggang 11 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview. Ang respondents ay 1,200 na nasa edad 18 pataas. Sabi ng Octa, non-commissioned ang survey na tumutok sa hypothetical head-to-head vote intention match-up sa pagitan ni VP Sara at Mayor Leni sa 2028. Madeline Villar Muratillo para sa... Yan po mga kababayan, ang nilabas po na Octa. At alam naman po natin yan. At malabo pong manalo si Leni Robredo sa Vice President. Hindi po ba? Sa Vice President Sara, hindi mananalo po si Robredo. Unang-una, hindi talo ka eh. Talo ka na nga sa Visayas at Mindanao. Tapos, malakas pa rin si BP Sara sa Luzon. Paano ka mananalo? Hindi po ba? At wala pong nananalong presidente ng bansang Pilipinas na hindi po nakukuha at nananalo sa Visayas at Mindanao. Hindi ka kayang ipanalo kung ang boto mo lang ay Luzon. Hindi po ba? At ang Vice President, mga kabayan, ang Vice President Sara Duterte, nakita nyo po sa mga survey ngayon, siya po ang malakas. Kahit po araw-araw sinisiraan, araw-araw pinababagsak, araw-araw sinisira ang kredibilidad, at araw-araw pinagbibintangan ng korap at ini-impeach pa nila. At maging sa palasyo sa Malacanang, meron doon tagapagsinungaling di umano. Dire-diretso pong naninira. Hindi po ba sa Vice President? Pero sa kabila nun, ang tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino majority ay nasa mga Duterte pa rin. Dahil nag-iwan po kasi ng tatak. Tatak Duterte. Serbisyo. May malasakit. Tapang at malasakit sa mga mahihirap, hindi sa mga oligarkiya, hindi sa mga makakaliwa. Di po ba? Naglilingkod po sila sa buong Pilipinas. Hindi po katulad ngayon. Iba po ang pinaglilingkuran na nakaupo ngayon. Mga kaalyado, mga oligarkiya, at isinama pa ang mga makakaliwa yata, mga kababayan. At hindi po natin nalasahan na naglilingkod sa mga mahihirap, lalong-lalo po sa mga taxpayer. Dahil kung naglilingkod ka sa taxpayer, sa laylayan, sa middle class, aba, hindi mo pinahihirapan. Hindi mo pinaghihirap.
Dahil una-una, swelduhan ka. Kung ikaw sagana-sagana ka sa pera, napakalaki ng budget mo, billion-billion. Pero yung nagbibigay ng budget sa'yo, hirap na hirap. Hindi malaman kung paano pagkakasyahin ang nakakarampot na kinikita. Hindi po ba? Kaya hindi po mangyayari kailanman na maging presidente si Leni. Duterte ang susunod na presidente ng bansa. Lalong-lalo na kung hindi sila magtatagumpay sa pagpapabagsak dito. Hindi po ba? Nakaukit na po yan. Kaya nga po, inuubos nila ang pera ng taong bayan kaka-impeach sa fishing expedition na impeachment di umano. Hindi po ba? Meron po bang tulong na naidudulot? Yang ginagawa po ng gobyerno ngayon? 4 na taon? Dinala tayo sa korupsyon? Massive? Sindikatong korupsyon? Di umano? At grabe, pati ICC, dinamay pa nila. Hindi po ba? Nagkapera pa yata sa Pilipinas? Hindi kaya. Kaya dito po mga kababayan, malabo kahit sino po ang ilaban nila. Kahit po sino. Kahit sino na ipambato nila, wala po makakatalo sa Vice President. Hindi po nila kayang talunin niya sa malinis na halalan, mga kababayan. Kaya nga gumagawa sila ng paraan. At kahit si Leni, kahit sino pa ipambato nila, kahit ang mga tulpo, kahit si Isko, at kung sino-sino pa, kahit sabihin nila, patakbuhin na nila ang First Lady. At gawin pa nilang katandem, yung tinatawag na bangag ng kanyang ate, kahit patakbuhin mo pa yan na bilang Vice President, mga kababayan, malabo na po sa sabaw ng pusit na pagkatiwalaan pa sila at pagkatiwalaan pa ng taong bayan ang mga tao na yan. Mga kababayan, naranasan na po natin ang ginagawa nilang paglilingkod. Paglilingkod ng dilaw, pink, liberal, at ngayon, pati ang pulahan. Ang pulahan, kitang-kita po natin para po tayong nasa kasaysayan nila pagdating po sa paglilingkod. Isang damukal na issue, lalong-lalo po sa pagnanakaw, di umano. Yan po mga kababayan, hindi na po nila mapipigilan yan. Dire-diretso po yan. Dahil nga po, lalong lumalakas si BP Sara. Dahil ikaw ba naman, napakaganda ng ginawa mo. Naglilingkod ka ng tama. Tapos sisiraan ka, pababagsakin ka, pati pamilya mo. Pinatapon pa sa dahig. Tapos ang kapalit na paglilingkod ng tinulungan mo na walang utang na loob. Ito lang ang ibinigay sa ating paglilingkod sa dami ng pinangako nila nung siya ay nangangampanya. Ang lahat pala ng pinangako niya, yayaman tayo, yung pala sila lang ang magsisiyaman. Hindi po ba ang taong bayan ay maghihirap at lalong-lalo na sa pagbabayad ng buwis na ninanakaw pa nila. Di umano. Yan po mga kababayan, sigurado na po yan kung hindi nila mapapabagsak ang Vice President. Kakain lang po ng alikabok yan. Si Ma'am Leni. Kung yung problema nga sa Naga di ba? Isang maliit na syudad ng Naga at siya po ay mayor. Hindi pa nga niya masolusyonan yung problema mismo sa munisipyo. Di po ba? Nung nagpa-random pulburon test siya, yung mga empleyado niya sa munisipyo ay marami pong lumabas sa test na gumagamit ng pulburon. Nakita niyo po, problema nga lang sa pulburon, hindi niya malutas-lutas sa kanyang syudad. Problema pa ng buong bansa. Sige nga. Hindi po katulad ng Vice President. Kayang-kaya niya po yan dahil alam po natin ang tapang at malasakit ng Vice President. Hindi po ba? Mas matapang pa siya. Ayon mismo kay dating Pangulong Duterte, mas iba ang tapang ni Inday. Hindi po ba? Yan po ang kailangan ng bansa.
matapang at may malasakit dahil sa dami po ng pananagutin na mga magnanakaw sa ating bansa. Kailangan po ng matapang na Pangulo, may paninindigan at malasakit at pagmamahal sa bansa para po itong mga tao na magnanakaw na nasa gobyerno, mga kababayan, ay mapanagot. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po si BP Sara. Tuloy-tuloy lang po yan. At talagang dire-diretso na po yan. At sana po ipagkaloob po ng Panginoon na hindi po nila mapabagsak at magawa ng kasamaan si BP Sara. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin. Thank you po sa inyo po mga dasal. At maraming salamat din po sa nakakagusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok at sa inyo rin po mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay ako si Pilam, Ani Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Villagracia from Bacolod City, at Mika Ligaspi, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at doble ingat po. Bye-bye.